Yeah, okay. Transforming daily duties to divine delight. So, pag sinabing transforming daily duty to divine delight, ibig sabihin po niyan, lahat ng bagay na ginagawa natin sa araw-araw, kailangan po yan palitan natin o ilagay natin o i-convert natin into divine delight. Pag sinabing divine delight, sa mga bagay na kabanalan. Yung magkaroon tayo ng kaganapan sa paggawa sa kabanalan ng Panginoon. Yan. Amen? Amen. Kung intindihan nyo na, intindihan nyo po muna itong ating title, ano? Kasi pag hindi nyo naintindihan itong title na to, malilihis po kayo kung ano po ito pag pinag-aaralan po natin. Ulitin ko po sa inyo, lahat ng inyong gagawin, lahat ng pang-araw-araw na ginagawa nyo, basically, kahit na yung mga bagay na ginagawa natin dito sa mundo na ito, kailangan yan, transform it. Palitan natin o ilipat natin sa isang kagalakan sa kabanalan. Magkaroon tayo ng bagay na yun. Paano po yun? Okay, focus po tayo. Ano po? Isa natin, the gospel. A message to whatsoever. Pag sinabi po, message to whatsoever, ibig sabihin nun, ito pong mabuting balita ng ating Panginoon, ito po yung nagtuturo sa lahat. Amen? Amen. Yan, focus na po tayo. Ano po? Amen. Baka hindi kayo makapag-focus. Upo na po yung mga bata. Nagiging po tayo, sayang po yung gawain Okay. Ano po ba ito? So whatsoever, this is a message for us by this gospel. We have all seen, alam natin yan, lahat tayo ay makasalanan, lahat tayo nagkasala. Kaya nga, sino tayo para hindi sumunod sa ating Panginoon? Sabi po ng Romans chapter 10, verse 10 to 23, walang sino man naghanap na matuwid, wala ni isa. Sabi po sa atin, sa 3 verse 23, nasabi sa atin, lahat tayo ay nagkasala at walang naging kalugod-lugod sa harapan ng Panginoon. God's love all sinner. Alam naman natin po yun mahal tayo ng Lord. Amen. Bakit? Kasi kung hindi tayo mahal ng Panginoon, paniwala na tayo kasi makasalanan tayo. Kaya nga, nung makasalanan pa tayo, yung pinadamanan ng Diyos sa atin, yung kanyang pag-ibig. All can be saved by faith. Romans chapter 10, verse 9, kung ipinapahayag natin na si Jesus ay Panginoon at buong puso tayo nananalig na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas po tayo. Those who call upon the name of the Lord will be saved. So alam po natin yung mga bagay ngayon. Tapos the gospel, this is the message for whatsoever. Amen. So sa madaling salita po, ang mensahe talaga ng Panginoon dito kailangan paniwalaan natin. Kaya hindi po tayo dapat na malihis po dahil maraming kasinungalingan si Satan. And I know that Satan is around us. Nandyan lamang po siya at bubulungan kanya ng bubulungan ng mali para magkaroon ka ng tinatawag na false doctrine. Yan. Lumilihis yan. Kaya mag-ingat po tayo. The gospel is also a message about the whatsoever. Now, ano naman po itong message na ito na tinutukoy po dito? Becoming a Christian changes our position. Nagbabago yung ating kalagayan at yung ating mga ginagawa, our practices. Kaya kung Kristiyano pa, ibig sabihin po nito, wala kang natutunan dito the gospel of God. Kung Kristiyano ka, hindi ka nagbabago, at yung practices mo pa rin ay mali, listen, kailangan tanggapin po natin ito. Pag hindi na bago ang posisyon mo, at hindi na bago yung iyong bagay na ginagawa, I tell you, hindi mo nakuha, hindi mo na-adapt yung message ng gospel. Amen. Ano yung dapat na makita sa atin? Make us citizens of heaven and earthly responsibility. Now, what is this earthly responsibility? Pag citizens of heaven ka na, meaning, tinanggap mo si Jesus sa buhay mo, you are no longer citizens of earth. Ibig sabihin yan, you have now your responsibility to God. Amen. In where? In there, in heaven, no. Dito pa lang, meron ka ng responsibility. Kaya wala kang responsibility na ginagawa dito, you are against the gospel. So, ibig sabihin nun, contradicted tayo sa gospel kapag wala kang responsibility na tinanggap sa ating Panginoon dito pa lamang sa lupa. Tandaan natin, kailangan may ginagawa ka. Kailangan meron ka ng tungkulin pagdating sa Panginoon na kailangan mong gawin dahil if you are now a citizens of heaven, ina-apply mo na ngayon kung ano yung tinanggap mo na responsibility from up there to down here. Ibigyan natin? Doon kasi tayo tumatanggap parang nandun yung post natin wala na dito.
Kaya lahat ng responsibility, lahat ng task, lahat ng bagay na ibinigay sa atin ng Panginoon, yun yung ginagawa ngayon natin dito. Kaya if you neglect or if you sabihin natin na walang bahala natin, yung tungkulin na yun, I tell you, hindi po tayo talaga nakakayon into the gospel of God. So meaning, nandito pa rin po tayo, hindi pa rin po tayo kaisa doon. Amen? Amen. Okay, tignan po natin po ito. The master of whatsoever we do. Ano man gawin po natin, yan. Ito po yung ating Panginoon. Ano po ba yung Panginoon ng lahat ng bagay na ginagawa natin? Tingnan po natin, ano po? Kasi baka mamaya, tinutukoy natin. Baka mamaya kasi, hindi natin maintindihan. Parang ganito po yan. Pag hindi mo naiintindihan ang pagiging pagtanggap mo kay Jesucristo o pagiging Kristiyano mo, magkakamali ka. Amen. Kasi ganito po yan. Sino yung master ng tinatawag na whatsoever we do? Na kung ano yung ginagawa natin. Sino yung master na yun? Sino yung Diyos na yun? Sino yung Panginoon na yun? Nung mga bagay na ginagawa nyo, better to check it. Kasi kung hindi si Kristo, mali ang pagiging Kristiyano po natin. Amen? Amen. Okay, tignan natin yung sinabi po ng Colossians chapter 3 verse 17. At ano man ang inyong gagawin o sasabihin, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Jesus. At sa pamamagitan niya ay magpasalamat kayo sa Diyos. He is the master of whatsoever we do. Amen. Sa madaling salita, siya yung Panginoon. Kaya huwag mo sasabihin na kapag mayroong kang bagay na ginagawa, pero hindi po yan connected to Christ Jesus, I think na hindi po ang Diyos ang master natin, hindi si Jesus. Kaya nga dapat lahat ng gagawin mo is really connected to our master. Amen. Kaya, ano sabi dito? Kung kumakain ka man, umiinom ka man, may ginagawa ka man, o ang bagay na ginagawa mo, kailangan gawin mo yan ng ginagawa mo para sa ating Panginoon Diyos. Okay. Why many believers are unhappy? Yan, tignan mo ulit ngayon yung katabi niya. Ano? Kaya maraming mga mananampalataya na hindi sila masaya, especially when we come to Christ Jesus, marami silang kapigatian dito sa puso nila at parang hindi sila talaga nagkakaroon ng kagalakan. You know why? Alam niyo po ba kung bakit? Doing things that displease our Lord. Pag hindi nakakapagbigay kaluguran sa Panginoon, meaning hindi ka magiging masayang Kristiyano. Amen. Kaya marami inside the church, maraming hindi masayang malungkot. Bakit? Because we displease God. We displease in what we do. Sa mga bagay na ginagawa natin, hindi nakalulugod sa Panginoon, kaya nagiging malungkot tayo Kristiyano. We are happy to serve God. Amen? Sa McDonald's nga sa SM nga pag pumasok ka sa SM, di ba? Pagka kinawit yung kanilang, team, di ba? Ano sasabihin nila? Happy to serve you, di ba? Kahit sa McDonald's, happy to serve you. Ganon po sila. So, meaning tayo rin po mismo, dapat ganon din po tayo. When we serve God, we are happy to serve Him. When we worship Christ, we are happy to worship Him. Everything that we do, we are happy. Amen? Tingnan mo yung mo. Happy. Parang happy peanut yan Diba? Happy palagi tayo, nandun yun. At hindi tayo tinatablan dapat ng sadness pag tayo po'y naglilingkod sa Panginoon. Kahit marami kang alalhanin, kahit marami kang problema, still you are happy. Because we please God. Kaya nga, pag mali yung ginagawa mo, if your doing is displeasing God, hindi ka talaga magiging happy. Kaya nga, kapag mali yung inyong pagiging Kristiyano, ulitin ko po sa inyo, hindi ka magiging happy. Kaya pala, Pastor, kaya pala kapag nasa church ako, ang naglungkot-lungkot ko. Diba? Hindi nyo napapansin yun. Why? Because you're displeasing in what you do. Pag mayroon kang bagay na hindi talaga kalugod-tugod sa Panginoon, I tell you, you may be sad. Yun ang common impact sa isang Kristiyano na mayroong mga bagay na ginagawang masama na hindi nakalulugod sa Panginoon, which is compromise to the Lord. Pag-compromise ka sa mundo, hindi ka sasaya sa Lord. Amen? Mamaya, pakipakita ko po sa inyo. Sabi po dito, keeping part of our lives to ourselves. Yung parang
nananatili lang tayo sa sarili natin, sa dating katauhan natin. At parang hindi na tayo, kumbaga parang nakalabas doon sa dating pamumuhay natin. Kaya nga, if you are Christians to Jesus, if Jesus is our Master, lumabas ka na sa dating mong pamumuhay. Amen. And do what we please to Him. Gawin natin kung ano yung nakaka-please sa Kanya. No, kaya nga tayo nag-aakay. Kaya nga tayo sumusuporta sa church. Kaya tayo naglilingkod sa Panginoon. Kaya tayo sumasamba. Because we need to please God. Amen? Not to please the world. Because pleasing the world is compromising to us as a Christian to God. To our Master. Kaya lagi natin tatandaan, we need to get out into our own lives. Kailangan lumabas ka na doon. Pag hindi ka nakalabas doon, ang ibig sabihin niyan, malungkot na Kristiyano ka because you have other master. Mayroon kang ibang Panginoon sa buhay mo na ginagawa ng mga bagay na ginagawa mo. Kaya lahat ng sabi po dito, ano bang gagawin natin na parang sa Diyos natin ginawa. Seeking fellowship with those who live only for this world. Tingnan niyo? Ganun po yun eh. Kaya nga nadi-displace ang Panginoon eh. Ano sabi po dito? Ang hinahanap lamang po natin yan, yung pakikiisa doon sa mga tao, doon sa mga bagay na makapagpo lamang. It displeases God. Pakisabi mo nga po sa katabi mo, pag ang mga bagay na ginagawa mo ay walang kinalaman kay Yesu Kristo bilang ating Master, hindi yan nakakalugod. Kapag yung mga bagay na ginagawa mo na wala kay Yesu Cristo na Master ay Kaya kala natin, I will please my God. Kasi kailangan mo talagang gawin itong bagay na ito sa mundo na ito. No, you cannot please God. Amen. Hindi ka ipiplease ng Lord. Tandaan mo kahit na anong bagay na gagawin mo dito, hindi ka ipiplease ng Lord kung hindi ito ayon sa Panginoon. Amen? Even though it is good for your family, for your job, for your study, for everything that you have in this life, hindi kakalugdan ng Panginoon yan. Because it is displeases to God. And we cannot compromise our life into the pattern of this world. Kaya lagi natin tatandaan yan. We need to get out into our own lives. Lagi niyang tandaan. Once we receive Christ, He is now our Master. And everything that we do, whatever we do, kailangan gawin natin ito para sa karangalan ng Panginoon. Pastor, ako nagtatrabaho ko, pinaparangalan ko ang Panginoon. You make sure na napaparangalan talaga ang Panginoon. Baka mamaya, napiplease mo lang yung sarili mo, but you do displeases to God. Yun ang mahirap po doon. Kasi sabi ko nga po sa inyo, marami po talaga, pandakaya po talaga ang kaway. We like to be one of them with their wrongdoings. Ganun na nangyayari. Eh, hindi nyo napapasin? Ang daming taong masaya-masaya sila outside. Amen? Alam niyo, every time na lumalabas kami, kasi di ba, fiesta, So, pag lumalabas kami po dyan, tinitignan po namin dyan sa plaza, ang saya nila, pati mga kabataan, talagang tuwa-tuwa sila doon sa plaza, nagkakainan sila, ang saya talaga nila. Kaya nga, sana ganun din pagdating sa Panginoon. Kaya nga, we are sad when we go into Christ Jesus. Bakit? Kasi nga, it displeases Him. May mga bagay na mali sa buhay natin. Kaya, pagdating ng church, malungkot. Ba? O, tignan niyo. Malungkot na, supposed to be, dapat nga masaya tayo. If we hear the gospel of God, anong kailangan niya? Kailangan lumukso yung iyong puso. Lumuktan yung puso mo sa kanya. Amen. At hindi po yun ang perfecte. Ano po? Hindi na perfecte yun, di ba? Kaya nga, di ba, even in our giving, isa mga kapatid sa Panginoon, even in our giving, di ba, nakita niyo yung shinare ko doon sa video, kung nagbibigay sila. Galing ka, no? Grabe yung isa. Tumatambling mo, nagbibigay lang. Di ba? Ganun yung nagkangakan na nag-uumapaw. Bakit? Because they are filled by the Holy Spirit. But if you saw Him, makikita ko parang sayaw ng punta to Pero alam niyo kung ano nangyari doon? Because He made that dance for God
Kaya ano nangyari? Parang na-please niya yung Panginoon po doon dahil may kagalakan siya, dahil parang natutuwa siya na nagagalak siya na magbigay sa Panginoon. Napanood mo yan? Uy, hindi naman eh. O, tingnan mo na ito. Uy, praise the Lord, napanood nila, di ba? O, sige nga, kayahin nyo nga kung napanood nyo. O, tingnan nga. O, sino gusto kumaya mo? Anong napanood nyo? Wala, hindi nyo naman pala napanood. Sabi nyo, napanood nyo. Dapat pa napanood nyo, ginagaya nyo yun. Di ba? O, nakita nyo yun? Sino may cellphone? Pati nga, saan niya? Sa cellphone? Sige. Sige, okay nyo muna yung mga cellphone niya. Sige. Tingnan nyo lang. Para makita nyo kung paano po talaga ng pagbibigay. Di ba? Masaya rin ang magbigay. Talaga ano eh. Tumatamplik-tamplik ka talaga. Pumulong na sa harapan eh. Di ba? Kaya nga may kaganahan. Everything that we do, mayroon tayong galak sa puso, hindi nalulungkot. Yan na naman. Pera-pera na naman tayo. Iniisa lang ang tanong tayo ni Pastor Jan. Huwag ka mag-alala, gagamitin natin ito para sa iyo. Yan. Gagamitin natin ito para sa inyo rin. Papapakinabangan nyo ito, maniwala kayo. Okay, asan? Meron? Sige, alasan nyo na lang yung mga mata ninyo, no? Ayan, tingnan nyo. Ayan, tingnan nyo. Galing sumayaw. Galing ng sumayaw. Nanyo, baka gusto nyo gayahin. Baka gusto nyo gayahin. Meron tayong issue, galing, Ano nga? Okay, patikot-tikot pa. Pagbibigay lang yan. Kaya sila. Ayun. Ito nga ba ito? Galing, tuwa-tuwa. Yan. Kaya niyo ba yan? Kaya niyo yan? Ha? Si Ate Sher. Galing nga. Maganda yun. Babagsak tao. Tignan na sila, habang lumalapit, nagsasayaw. Ayun na, wala ka dito. Kasi ginagawa nila yun, kaya may kaganakan sa Lord. Hindi sa tao. Kaya nasabi ko nga po sa inyo, kahit nag-isahan kayo ng church nyo, kung sa Lord naman nakatuon, yung puso nyo nakapokus kay Jesus, I tell you, hindi masasayang yun. Hindi ka naloko, hindi ka nataya dahil kay Jesus mo hinandog yun because Jesus is your master, you please Jesus in your life. Amen. Kaya ba namin yan? Ay, hindi ako naniniwala. Hindi ako naniniwala dyan. Ay, wala ako kalungkot sila, kalungkot. Wow, wala naman meditation natin. Hindi tubig ka. Ha? Hindi nyo kaya yun? Ha? Oo. Ay, wala. Pagaling lang pag sa labas sasayaw. Ha? Wawa naman ang Lord natin. Sabi nila, Pastor, nagbigay na ako pa ng ina dyan eh. O, pwede ko, pwede mo. Praise the Lord. Kaya wala naman pala tugtog eh. Kaya naman pala hindi yung masok eh. Parang pa kayo ng malapak dyan, no? Praise the Lord!
Diba ha? Actually, joke lang yun eh. We are gladly to do things for the glory of God. Kasi kung napansinin natin, okay, listen mga kapatid sa Panginoon, papatunayan ko po sa inyo na sometimes we are unfair to God. Pagdating sa Lord, hindi natin magawa. Nabigyan ng kagalakan ng Panginoon sa buhay natin. Pero, when it comes to our family, ito our friend, sa mga barkada, sa labas, sa gimmick, sa lakwatsa, sobra tayo na magbigay talaga ng suporta sa mga ganung bagay. Amen? Amen. Kahit na alam natin masama na, kahit na alam natin na compromise na yung espiritu natin, but we want to be part of them. Alam niyo mga kapatid sa Panginoon, if you truly receive God in your life, you will please your Master. Amen. And I know that you know your Master. And our Master is not in this world. Our Master was up there. Kaya nga, yung fellowship natin dito sa mundo na ito, at yun yung dapat natin iwasan eh. Kasi hindi po talaga mapiplease ang Lord po dun eh. Amen? Okay, tignan po natin. The result of our compromising. If we do pleases them, ang ibig sabihin nun, you compromise sa Christian. Makinig po kayo. Kaya ano mangyayari? Listen, baka makarelate po kayo dito. Kaya maraming Kristiyano ganito ang nangyayari. The result of our compromising. Every victory carries touch of defeat. Tagumpay na, pero naging talunan pa rin. Nandun na tagumpay ka na, pero ayun, meron pa rin patik ng pagkatalo. Ano ba? Every time of rejoicing tempered by remorse. Anong ibig sabihin po nito? Ibig sabihin na balugan pa rin ng ng pagsisisi. Amen. Amen? Amen. Nandun pa rin yung pagsisisi natin. Kasi masaya ka na, nagsisi ka pa. Bakit? Kasi sin. Compromising this word. Sabi mo, nakiki-happy lang naman ako sa mga friend ko kasi saya nila eh. But if God, Jesus is not their master, I tell you, huwag ka makiisa. Amen? Amen. Kaya ang sabi ng Lord, do not be equally yoked with unbeliever. Kasi pag nakiisa ka sa kanila, you are unpleased to God. You displease God in your life. It is compromising at hindi po dapat yun. Dahil pagsisisi sa pagdating ng araw, yung mangyayari ng kagalakan na ginawa mo na hindi naman konektado sa ating Panginoon. Amen. Di ba? Ang saya eh. Sa totoo lang naman eh. Asa ako nga, hinahanap-hanap ko yung mga dating barkada ko kasi grabe talaga kami magsaya. Wagas talaga. Pero, I know that I can displease God on what they're doing. Ang sabi sa atin ng Bible, whatsoever we do it for the glory of God. Do it for God. Di ba? Yung bagay na gagawin natin ay para sa Diyos. Amen. Kaya ano mangyayari? Every blessing, pray for by sadness. Pinagpala ka, pero malungkot ka. Tignan nyo sa totoo lang. May mga pagpapala kayo sa buhay, pero tignan nyo, parang ang lulungkot ninyo. Pero if we obey God in your life, even though we didn't understand what is that, makita mo sasaya yung puso mo. Amen. Makita nyo kanina Sister Alma, hindi niya alam, kala niya basta gusto kong gawin ito eh. Pero alam niyo po ba, yung ginawa ni David, kung paano siya naging parang baliw sa pag-worship sa Lord. She did it. Nagawa niya yun. Bakit? I do it for the glory of God eh. Kasi gawin ko ito eh. Na kahit pagtawanan niyo ako, basta sa Panginoon ko ginagawa to, okay na. Happy ako doon. Yun ang kadalanan ko eh. Kahit na magmula akong baliw sa harapan ng marami, basta ang importante, ang Diyos naman na aking Panginoon ay napaparangalan ko sa buhay ko. Di ba? Pagtamanan niyo na ako. Pati nga, di ba? Tayo nga eh. Minsan tayo nga, compromise tayo sa labas eh. Kahit na nagsasayaw ka doon sa labas eh. Parang sinasabi mo, sikat ka pa eh. Amen?
Pero ang hindi mo alam, katawa-tawa ka sa harapan ng Panginoon kapag ikaw ay sumasayaw nang hindi para sa Panginoon mo ginagawa yung bagay na yun. Kaya nga lahat ng awitin, lahat ng sayaw na hindi para sa Panginoon mo ginagawa, I tell you, it is compromising. Hindi nakalulugod sa Panginoon. Kaya nga ano mangyayari sa atin? Every victory carries touch of defeat. Every time of rejoicing is tempered by remorse. Every blessing flavored by sadness. Kaya kahit mapagpalain ka, malungkot ka pa rin. Kaya hindi niyo napapansin. Minsan, nakahawak ka ng malaking pera, pero bakit ganito? Nauuwi pa rin sa malungkutan. Diba? Nag-celebrate ka, nagdiwang ka. Nag-celebrate ka ng party mo, ng birthday mo, pero pagkatapos, parang nagsisisi ka. Ba't pa ako naghanda ba? Ba't pa naimbitahan ko pa yung mga yun? Parang nagsisisi. Nagkautang-utang tuloy ako. Yeah? Kasi, ganun po yung compromising kasi. Pag compromise to the Lord, hindi po talaga tayo magkakaroon ng kaganakan tunay. Should be no divisions of sacred and secular for us. Kailangan meron po division po yun. Hindi na pwedeng pagsamahin yun. You are for God and you are for the Word. Hindi po na pwedeng pagsamahin yun. Amen. Nakikipag-fellowship ka sa Lord, sa mga kapatiran, sa mga believer, and then as well as nakikipag-fellowship ka sa mga unbeliever. Walang connection po yun. Kaya hindi natin pwede pagsamahin mo, whether you like it or not, susunod ka sa Panginoon if you want to please God as your master. But if not God is your master, I tell you, mas magiging-babaw pa rin yung mga bagay na ginagawa mong compromising sa mundong ito. Amen? There's a great divide. At yung po yung lagi natin tandaan, hindi na tayo kaisa ng mga believer. Hindi na tayo kaisa ng mundo. Hindi na tayo kaisa nila doon sa kasiyahan nila sa mundo. Ang kasiyahan na natin ngayon ay nasa pagpupuri na sa ating Panginoon. Amen. There is a great division. Hindi natin po pwedeng paghaluin yun. Ngayon, Kristiyano ka, ngayon, banal ka, ngayon, para sa Diyos yung ginagawa mo. Paglabas mo, para sa mundo na. Kailangan magkaroon kayo ng division po doon. Kaya nga pagdating ng araw, ano sabi ni Abraham? Mayroon tayong pangil sa ating pagitan upang nang sa ganoon, ang mga narito ay hindi makaparna, mga naroon ay hindi makaparini, at ang mga narini ay hindi makaparoon. There is a great division. Kaya nga, yung mga bagay na ginagawa natin, if we compromise our divinity into secular things, I tell you, pagdating ng araw, magiging kaisa kanila. Kasi yun ang sabi ng Bible, magiging kaisa tayo sa kanilang mga masamang ginagawa. Amen. God should be the master of all we do. Kailangan si Jesus yung ating maging master. Siya yung dapat na maging Panginoon natin. Kasi pag gumagawa ka sa mundo ng mga bagay na masama, makasalanan, makamundo, I tell you, He is not your master. He's not our master. Kahit na ano ba yan, umaawit ka ng mga maling awitin, Jesus is not your master. Sumasayaw ka ng ibang mga sayawin, He is not your master. Kaya nga lagi natin tatandaan, when we do, whatever we do, kailangan it may glorify our master. Makakapagbigay karangalan sa ating Panginoon. Ikalawa, the manner of whatsoever we do. Ano ba yung dapat na maging ugali po natin dito? Ano ba yung dapat na maging gawin po natin dito? Ano sabi po dito? Do it heartily as unto the Lord and not unto man. Gawin natin ang buong puso na parang sa Diyos tayo ginagawa, at hindi sa tao. Amen. Kaya mga maraming Kristiyano, alam nyo, they make themselves as a false Christian. Bakit? Kasi naglilingkod sila sa tao sila nakabase. Naglilingkod sila na sa tao sila nagpiplease. Kapatid sa Panginoon, ang paglilingkod sa Panginoon, sa Diyos nakapokus. Kaya they are easily affected by the things around them. By the things in flesh. By the things in this earth. Kaya ang bilis nilang maapektuhan ng mga bagay ngayon. Kaya nga, konting galit lang, affected na yung espiritu. Konting problema lang, affected na yung pag-church.
konting diskusyonan lang sa pamilya, affected na yung ministry. Kaya hindi niya napapansin, it can be easily affected our spirit. Na magkaroon lamang po tayo ng problema sa kalusugan, sa pinansyal, sa tahanan, o sa inyong trabaho, o sa inyong pag-aaral, it affects your spiritual relations to God. Hindi niyo napansin? Bakit? Kasi hindi sa Diyos natin ginagawa yung bagay na yung kundi nakatingin tayo sa tao. Amen. Ay, hindi ko tayo kasi yung mga tao dun eh. Sorry ka. Hindi ka rin magiging type ng Lord. Dahil ikaw na type ka ng Lord eh. Kahit na masama ka, kahit wala kang kwentang tao, na type ka pa rin ng Lord na iligtas. Amen. Tapos ikaw sasabihin mo, hindi ko type yung ugali nun eh. Sama ng ugali nun eh. Bastos yun, hindi marunong gumanang yun. But one thing I will tell you, do it whatever you do. Do it for the glory of God. Sa Diyos mo ginagawa ang bagay na yun, hindi sa tao. Kaya nga maraming tao sa church, Christian, hindi marunong magtiis, hindi marunong magparaya, hindi marunong magpakumbaba, hindi marunong sumunod, hindi marunong magpasako. You know why? Kasi sa tao lamang sila naglilingkod at hindi sa Diyos. Amen. But if they did it with the heart, I tell you, kahit masaktan ka, kaya nga sinasabi ko, kahit dayain ka, kahit lokohin ka, kahit na yung church mo, iniisahan ka, but if you do it heartily unto the Lord and not unto man, I tell you, you will be succeed. Matagumpay ka. At sa Kristo ka. Kaya maraming pinanghihinaan mo ng mga Kristiyano. It is because of the things that compromising their spirit. Kino-compromise nila yung spirito nila eh, ng mga bagay na makapasanlibutan eh. Di ba sa mundo, pagkalit, sige, laban, away tayo. Di ba? Meron po akong napanood po doon sa Facebook, napanood ko, tuwa ako doon eh. Napansin nga ni Sister Mary, hindi ko iniintindi kung sino yung kumakausap sa akin. Kasi na-touch ko doon yung ko, napanood yung dalawang bata. Naway siya, nag-away sila, sinusunod sila. Sige, labanan mo. Tapos, yung isang bata, sinuntok yung isang bata, Tapos, ang kinuha ng bata na doon, inakap niya yung bata. Sabi niya, hindi boy, hindi kita kaya suktan. Best friend kita eh. Hindi kita masasaktan. Tapos, good. Amen. Nakita niyo yung ugali na yun. Ganun yung ugali. Sabi nga ng mga komento, yan yung batang pinalaki ng tama. Amen. Diba? Kahit na sinuntok na siya, kung mapapanood yun, matatouch talaga yung puso ninyo. Kasi nakikita mo yung reflection ni God, ni Jesus doon. Na kahit sinuntok siya, paulit-ulit, nilati ko siya, pinako sa krus, pero anong sabi niya sa tao? Mahal ko kayo at gusto ko kayong maligtas. Amen. 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 So now the word he gave its only begotten Son. Kaya nga tayo, minahan tayo ng Panginoon na kahit na yung katangian natin eh. Na hindi mo na pwede sabihin, ayoko na sa church eh, ay wala ang ginawa doon. Umpisa pa lang ng gawain, hingi na ng pera. Tapos pagkatapos pa ng gawain, hingi na naman ng pera. I tell you one thing. Kung talaga lingkod ka ng Panginoon, hindi yung bagay na yun ang titignan mo, yung bagay na makalulugod at makapagbibigay ng purihan sa Diyos mo because He is our Master. Gagawin yung bagay na yun. Amen. Do it heartily as unto the Lord and not unto man. Hindi tayo gumagawa para sa tao, kundi sa Diyos na buong puso. Colossians chapter 3, verse 23, ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa mga tao. Kapatid, sa Panginoon, kaya nga, if you do it for the glory of God heartily, I tell you, hindi ikaw yung paglilingkuran, ikaw yung maglilingkod. Amen. Amen. You know that? Kaya nga ang Diyos mismo bumaba siya dito hindi para paglingkuran, siya yung naglingkod. Minsan tayo mga Kristiyano, gusto natin tayo yung piniplis. Gusto natin tayo yung mga ino-honor, ino-glorify. Gusto natin tayo yung sikat. Gusto natin fame tayo, famous tayo. Gusto natin popular tayo. Pero si Jesus, alipin.
Bumaba siya dito para alipin sa iyo. At nakita mo, di ba, kahit nasaktan-saktan siya, duran-duran siya, pero ginawa niya pa rin yung tungkulin niya na sa Ama. Amen? Amen. With God, with good heart, not of servile necessity. So, ibig sabihin po nito, gawin po natin mightily with our heart. Amen. Amen? Amen. Naglilingkod po tayo sa Panginoon nang nasa puso, hindi sa nguso. Lagi natin tatandaan. Many Christians today are Christians by lips. By names. Pinapakilala nila sa maraming tao, they are Christian filled by the Holy Spirit, but only yun lang puspos sa kanila, yung labi nila, not their heart. Kaya this is a common mistake of every Christian. Akala nila ganun ang pagiging Kristiyano, but still they are compromising. Hindi po yun ang totoong pagka-Kristiyano. Amen. Do everything enthusiastically. Kailangan meron po tayong pagpupunyagi, pagsisikap, pagtsatsaga. Kaya nga sabi po dito, don't run but launch into every task. Sabi po dito, hindi yung parang lagi kang huli. Pagdating sa gawain ng Panginoon, huli ka. Pagdating sa pagpupuri sa Panginoon, huli ka. Pagdating sa pagbibigay sa Lord, huli ka. Amen? Dapat sugod, mga kapatid. Sugod, pahigang. Ganun po dapat tayo pagdating sa Panginoon. Pag may mga bagay na pinagagawa ang Panginoon, sugod ka, don't lag. Amen? Hindi yung, Pastor, ano muna po ako niya? Excuse po muna ako niya kasi marami po akong gawain. Ayaw ng Lord yun. Better excuse yourself, better accept yourself on what God was given us for you. Kasi we have responsibility. Remember, remind yourself that we have a given responsibility when we accept God in our life. At kung wala yung responsibility na yun, still you are a citizens of earth, not of heaven. Amen? Don't run but dive into every responsibility. Amen? Yun po yung dapat eh. Hindi yung tayo yung nakakaladkad. Hindi yung tayo yung kinakaladkad ng mundo. Di ba? Minsan alam niyo sa mundo ganito eh. Sa mundo, iyayain mo, ayaw, pero sumasama kusa. Pero sa Lord, sige, go ako dyan, pero hindi mamahata. Amen? Hindi dapat tayo yung nakakalagkat ng mundo. Dapat go tayo palagi doon, may kusa. Pagdating sa tungkulin na ginagawa natin, pagdating sa Panginoon. Don't grow the people devotion to every job. Lahat ng bagay na gagawin natin, kailangan nandun yung pagsisikap mo, nandun yung puso mo sa mga bagay na ginagawa mo. Huwag mong tatanggalan ng puso yung mga bagay na ginagawa mo tungkulin pagdating sa Panginoon. Do it heartily. Pagkagawa ka sa Panginoon, dapat makita mo, mababanaan sa iyo na He is in love with His ministry. He is in love with that song. He is in love with His dance. He is in love with the church. He is in love with the brethren. Ganun dapat tayo eh. Kung tignan mo yung katabi niya ang mukha, inis na inis siya dun sa katabi niya. Tignan mo yung isang parang asam na siya. Kulang na lang ilang paso yung mukha. Diba? Minsan ganun po tayo. But one thing, gusto ko po na malaman po ninyo, lahat ng bagay na ginagawa natin, lagyan mo ng touch of enthusiastic. Maglagay ka ng enthusiastic ka pagdating sa iyong paggawa sa Panginoon. Kaya nga hindi yun napipilitan lamang. Kailangan po may puso palagi. Tanongin mo nga yung katabi mo, may puso ka pa ba? May puso ka pa ba? Ha? Parang nawawala na yung puso. Di ba nga, pagdating sa gawain, kailangan masaya ka. Yun yung may puso. Hindi yung pagdating sa gawain, malungkot ang malungkot. Ha? Pero lagi kong inuulit sa inyo yan na walang malungkot na Kristiyano kasi wala tayong karapatang malungkot sa harapan ng Panginoon. Pag-isabi ko naman sa katabi mo, pag-iusapan mo, wala tayong karapatan. Wala tayong karapatan. Hindi na magpakahawa ka sa kanya, pero wala tayong karapatang malungkot. Please naman, huwag kang malungkot. Hindi kung kailangan lumuhod ka sa harapan niya, lumuhod ka. Para na maging
masaya yung tao na yan, nagpapalain naman ng Panginoon. Kaya nga hindi pinapapala ang buhay natin kasi nasa harapan ka na ng Panginoon, malungkot ka pa. Hello? Alam mo, pag pinagsisikapan mo ang isang bagay, may kasamang kagalakan yun. Magsikap ng puro reklamo, wala ka mapapala. Magsikap ng buong puso at may kagalakan, makikita mo magkagagumpay ka sa lahat ng gagawin. Okay, tignan natin to. How to find the real joy in living. Paano po ba tayo magkakaroon ng totoong kagalakan sa ating buhay? Do housework heartily as to the Lord. Naglilinis ka, naglalampas ka ng bahay. Naglilinis ka sa church. Pasukin po, Lord, para sa iyo ito. Para sa iyo. Ang labis na ito. Para sa iyo. Ang napasok ito. Awit ako para sa Lord. Hindi ba yun? Oh, baka gusto mo ang pakitaan mo dito. O baka gusto ikaw ang matulis. May reklamo. Ay, ako na ngayon. Hindi sa Cordinas. Kayo ang ginagawa. Kalat kayo ng kalat. Yung mga pala, pag-ending ninyo. Nagkalat dyan sa likuran. Reklamo na reklamo. Kahit magkalat siya, habang nagwawalis ka, nagkalat siya. Basta ikaw, Lord, walang makapipigil. Basta ikaw, Lord, magkalat man si Pasting, okay na. Talaga mo, para sa Lord, wala may reklamo. Ganun yung real joy. Diba? Gumagawa ka, inuutosan ka ng nanay mo, dapat mo. Kaya ang dami nyo ng plato. Yung iisang plato nyo, naging 4 na, kakapatog mo. Yung nilalaban nyo sa sobrang linis, naputas na. Bakit? Galit eh. Wala yung pagsusumikap, kaya yung walang kagalangan. Pag pinaglabakan ng nanay mo, awitan mo, umawit ka. May hanap, may siya, sa piling ng Diyos. Do your livelihood with the Lord's share. Di ba? At sabi dito, yung mga kinabubuhay mo, dapat may parte ang Diyos niya. Sa mga kinabubuhay, sino po dito yung mga nagtatrabaho? Siyempre, hindi kayo magtataas ang kamay kasi sabit na naman tayo dito eh. Sino dito yung mga nagtatrabaho, may kabuhayan, kumikita? Yan, pakitaas na mataas yung kamay. Pinapartihan niyo ba ang Diyos niya? Ha? Yung malakas mga sumigaw niya, may party talaga yan. Pero yung hindi sumisigaw, makukumpik sa Lord yan kasi hindi nagpaparty. O hindi natin, sino mga nagpaparty dito? O yan, napilitan na yung iba. Kahit hindi nagtaas ng kamay. Ano? Totoo po yan. Kailangan, ano ba yung ikinabubuhay natin? May parte ang Panginoon yan. Yun yung joy of living. Kaya nga nalulungkot ka eh. Kung isang kumikita ka, ito lang. Tapos natapat pa Sabado yung sweldo, Linggo, tithes. Bakit ang bata na? Okay. Natira sa akin. Ano ibibigay ko sa church? Ha? 50 from your heart. Okay, natapos na naman. Hindi pumasok doon sa hinihingi talaga ng kasulatan. Amen? Kaya hindi nagiging maligaya yung buhay natin eh. Dahil nga hindi tayo sumusunod na may kagalakan at may puso sa mga bagay na ginagawa natin. Work for the Father in heaven, not just for the employer. Di ba? Yung tumatrabaho ka, na parang sa Diyos mo ginagawa. Kahit na sa trabaho mo, kahit walang nakakakita, gawa ka pa rin, sipanan mo pa rin. May kwento lang ako sa inyo, di ba napapagawa kami ng bahay? Atin-atin lang so. Okay, grabe. Kaya ano? Ay, magmaraming lang, maangal ako eh. Nagre-reklamo pa? Eh, kasunduan na yun. Tapos nagre-reklamo pa? Inakot pa nga yung ibang mga kaya. Nakikireklamo ako kasi di pa tapos yung bahay namin. Okay ba? Another Lord, okay. Work for Christ, not just for the company. Yung nagtatrabaho ka, kahit na anong kumpanya,
Jollibee yan, o kahit sa ka nagtatrabaho, sa eskwelahan, sa opisina, dapat yan na parang ang boss mo ay walang iba kundi si Yesu Cristo. Hindi nagtataya, hindi pumapasok ng late, hindi umuwi ng maaga. Sakto palagi sa given time ng pagtatrabaho yung ginagawa mo. Amen. 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 Yun yung merong source ng joy sa kanyang buhay. Amen. Sabi mo sa katabi mo, huwag mandaraya, ha? Huwag mandaraya. Yan ang totoong Kristiyano. Kaya nga dapat our manner of whatsoever we do is yung may ugaling katulad ng kay Yesu Cristo. Amen. Amen? Amen. Okay, ikatlo, the motive of whatsoever we do it. Ano ba yung motibo? 1 Corinthians chapter 10 verse 31. Ano ba yung dapat? Kaya kung kayo'y kumakain ng iinom ng mataman na ginagawa ninyo, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos. Mga kapatid sa Panginoon, minsan umiinom ka, nakikita mo yung kapatiran, uhaw mo na uhaw, ikaw. Malakad-lakad ka. Samantala mo, nagkala mo yung nasa uhaw. Nakakasabay ka lang kada higop mo. Ikaw pisong panamig man lang, hindi mo malapit ito. Kung iinom ka, kakain ka, gawin mo yan para sa karangalan ng ating Panginoon. Amen? Kakain ka, kailangan makainin mo rin yung mga nagugutom. Amen? Pakikita mo yung isang katabi mo. Naghihinga na sa gutom, hindi mo papakainin. Paano gumagawa sa Panginoon doon? Amen? Kaya lahat ng bagay na gagawin natin, iinumin, ano man, o kakainin, o ano man ginagawa natin, gawin ninyo para sa ikararangal ng Diyos. Amen. Living for the glory of God. Yun po yung living for the glory of God na tinatawag. Yung kapag ikaw, Kristiyano ka na, dapat lahat ng gagawin mo, mayroong karangalan magaganap sa parte ng Diyos. Amen. Huwag kang gagawa ng hindi mapaparangalan ng Diyos. Huwag kang gagawa ng pagiging makasarili. Huwag kang gagawa ng pagiging matakot. Huwag kang gagawa ng iisa, ng tataya. Huwag kang gagawa ng gano'n kasi hindi mapaparangalan ng Diyos to. Amen. Huwag kang gagawa ng alisunod sa kalooban ng Panginoon kasi hindi mapaparangalan talaga ang Diyos doon. This has to do with how what we do affects others. Alam mo po ba yung ibig sabihin ito? Ganito po yan eh. Kailangan pag may ginagawa ka, makikita mo ang ganda ng effect nito sa ibang tao. Amen? Amen. Halimbawa ba yung pag umaakit ka dito, na may dala kang merienda, maganda ba ang effect sa tao doon? Sa mga kasama mo? Di ba? Ako sa ibig nito siya na may merienda. Yan? Hindi natutuwa. Ngayon, kung dumating ka dyan, umakyat ka dyan, nagmimerienda ka tapos, ang dami mong dala, kahit na walang-wala ka na, naisip mo ba si sister, si brother, si Kalito, di ba? Na-share mo pa yun, konting blessing mo, I tell you, nalulungkot ng Diyos to. Lahat ng bagay na ginagawa nyo, dapat there is always a good impact to others. Amen. Hindi na basta puti na mapagbigay ka. Kailangan yung impact nun na mayroong maitutulot na mabuti sa tao, hindi lang dahil pinusog mo siya, natanggal yung uhaw niya, nagkapera siya, nakabayad siya sa utang niya, hindi lamang yun, kundi ang Diyos mismo nalugod sa iyo at tumapalakpak dahil napakaganda ng ginawa mo pagpaparangal. Amen. Ay, mama, ngayon, nandito ka ngayon. Meron bang impact yung pagsamba mo at pakikinig mo ng salita ng Diyos sa katabi mo? O nakakahawak ka ng hindi maganda? Kasi kapatid sa Panginoon, this is true. Sabi ko nga sa inyo, if you want to glorify God, go into the truth in God. Hindi po tayo false Christian, kailangan hawahan mo sila ng maganda. Amen. Kaya kung nakikita ka niya na malungkot yan, siya din mismo yung katabi mo magiging malungkot. Pag masaya ka niya, magiging masaya rin niya palagi. Tingnan mo yung mga katabi ni Diesel, tingnan mo. Di maganda o gaga sa kakatawa. Diba? Ito, masarap itabi dun sa mga malulungkot eh. Sasaya ang buhay ng mga katabi nito eh. Tabihan mo nga lahat ng mga malulungkot dito sa Diesel. Yun yung sinasabi ng Lord dito.
you have a great impact on others. Hindi yung impacto ang dating mo sa iba. Ayan, naintindihan natin. Ha? Kasi kung isa magpasungit ka. Yung katabi mo. Nahahawa eh. Nai-snap ka rin eh. Di ba? Kaya nga dapat ikaw mismo, hawakan mo sila ng maganda. Diba? Okay. Ito po yung mga may kinalaman na magandang nakaka-apekto sa kapwa po natin. Kasi that was the Spirit of God that we transfer to others. Pag mayroon ang Espiritu ni Jesus, matatransferan mo yung mga katabi mo. Amen. Mahahawahan mo yan ng pag-ibig, mahahawahan mo yan ng kagalakan, mahahawahan mo yan ng peace, ng kapayapaan, mahahawahan mo yan ng temperance, mahahawahan mo yan ng goodness, ng gentleness, ng faithfulness, mahahawahan mo yan. Amen. 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 Kaya lang, ang hinahawa mo dyan, upo, sipo, TV, gamis. Yun ang hinahawa mo eh, sa mga katabi mo eh. Paano? Pag nandiyan ka, parang gamis aso. Kawahan mo ng Spirit of Christ. Because we have the Spirit of God. And in our living, sa pamumuhay natin, dapat we keep always glorifying God. Amen? And not bad things that we transfer to our fellow. Dapat yung mga magagandang bagay lang. Question about our motive. Tingnan natin. What will my life do for those who are watching? Doon sa mga bagay, sa mga tao na nakakakita sa iyo, ano ba dapat? Na buhay meron tayo. Pakita kayo talagang buhay ng pagiging Kristiyano. Hindi yung mali. Minsan, dahil we want to please our own life, ourselves, kaya ang ginagawa natin, yung mali ang itinatransfer natin sa iba. Even though we know the truth, and it set us free from the bondage of sin because of that truth, pero still, pinamumuhay pa rin natin yung mali na gusto natin. Why? Kasi dahil nahihirapan tayo sumunod sa katotohanan, sikapin mo, enthusiastically gawin mo, pagsikapan mo na mabuhay sa katotohanan at hindi sa kalungkuhan ng mundo ito. Don't compromise the truth into the cause of this life, of this earth. Will every word and actions bring glory to God? Yung pang mga salita mo, yung pang ginagawa mo, ay makakapagbigay kaluguran at kapurihan sa ating Panginoon. Will my conduct bring others to Christ? Ikaw. Kaya nga sinasabi ko nga po sa inyo, kapag nakakapag-akay ka, ibig sabihin niya, nararamdaman nila yung Espiritu ni Kristo sa buhay. Amen. Nararamdaman nila na nagiging mabuting tao ka na. Nararamdaman nila that you are in Christ already. Kaya sila mismo nagmamangha sa Espiritu na iyon. At ano nangyayari? You influence them with that Spirit to bring them into Christ Jesus. Amen. Pero kung makikita mo, yung barkada mo, yung kaibigan mo, yung kaklase mo, katrabaho mo, hindi mo madala sa Panginoon, I tell you there is something wrong with your conduct. Tignan mo. Baka mamaya iba rin nakikita nila, napupulaan pa yung church mo, napupulaan pa yung Lord sa buhay mo. Alam mo, Kristiyano na ito. Pero bakit ganito? Parehas lang kami ng attitude. Parehas lang kami ng ginagawa. Oh, sabi nila bawal kay Lord to, pero bakit ginagawa niya? Kaya ano nangyayari? They don't have an interest to go with you in your church. Bakit? Sasabihin nila parehas lang eh. Anong gagawin ko doon? Wala namang mababago sa buhay ko. But if you saw Jesus in you, I tell you, sila mismo mamamanga, laki na ng pinagbago nito tao. Dati, iba ang ugali nito, pero ngayon, grabe na. Ang ganda na ng ugali niya ngayon. Kaya sila mismo na-encourage because of the Spirit of God inside of you, ministering them with the truth in Christ. Yung katotohanan nagbabago ng buhay natin. Dati grabe ito, sa away ang pasinasama nito, pero ngayon, sa Lord na. Dati puro trouble, puro riot yung
Inayaya na ako mag-church. Dati pag inayaya ako, dito ang sinasabi sa akin, maraming boys doon, maraming girls doon. Ngayon, there's a full presence of God's there. Yun na yung sinasabi niya, yung presensya ng Lord, mararanasan mo, sumama ka sa akin. Yung kabutihan ng Diyos, yung katatawaran ng Diyos, yung pagpapala ng Diyos, mararanasan mo. Dati, pag sinasabi niya sa akin, kung araw, sabi niya gano'n, Eka, okay yung mga chicks doon. Okay, malaki kikitain namin doon. Yun yung takbo ng isipan ng mga mundo. Kasiyahan, dulot ng kasamaan at kasalanan. Pero, ngayon makikita mo, pagka talagang nandun na si Jesus sa buhay mo, yung kagalakan mo ay makapagdala ng isang kaluluwa sa Panginoon na magsasabi ng bagay na katotohanan sa kanyang buhay. Amen. Kapatid, tingnan natin kung yung ating mga ugali, yung manner of our living, your motive of whatsoever we do, tingnan natin kung nakaalay na kay Jesus. Hindi lang sa sarili lang. Hindi pa sarili lamang ang iniisip natin. Isipin natin kung ano yung gusto, kalooban ng Diyos na ginawa niya sa iyo, na nakabuti sa iyo, at yun yung dalhin mo rin, yung tao na yun sa mga bagay na naranasan mo kay Yesu Cristo. Amen. Begging Christ, Lord, transform daily duty to divine life. Pag si Jesus na yung naging Panginoon mo talaga, lahat ng araw-araw na ginagawa mo, magiging kagalakan na yan ng may kabanalan sa ating Panginoon. Amen. Amen? Amen. Kapag si Christ na yung ating Panginoon, na lahat ng gagawin natin sa araw-araw ay magdudulot na ng banal na kasiyahan. Hindi kasiyahang kasalanan. Hindi kasiyahang kasamaan. Hindi kasiyahang makasanlibutan, kundi kasiyahan na dulot ng kabanalan ni Yesu Cristo. Amen. Kaya tingnan mo, if your conduct is already good in Christ, if your manner, your motive is